ayan mga sisi, for today's vlog, pag-usapan naman natin yung mga, para sa mga baguhan yung mga makakapag-asawa ng Hapon at yung kanilang hobby na Hapon ay i-adapt yung kanilang mga anak na nasa Pilipinas. So, ito yung aking mga nalaman. So, ang kailangan ng anak nyo sa Pilipinas ay yung birth certificate ng bata. Siyempre, kailangan dapat may passport na yan. Tapos, syempre, yung form na kukuhain ng husband nilang Hapon sa City Hall, no, yan. At yung regarding to sa birth certificate, kailangan daw yun ipa-translate into Japanese. And then, ano pa ba? Mental ako. So, ito at lalakarin yon ng kanilang asawang Hapon, no, para ma-adapt. Pero kasi, ang pagkakaiba lang sa minor pa, sa medyo 18 up na, no, mostly, yung mga 18 up na, hindi talaga may apply ng long-term visa, no? Kasi 18 up, above na sila, no? Unlike sa mga 17 below, ayan, pwede pa yan daw mabigyan ng long-term visa, no? So, yun yung pagkakaiba nila. Tapos, eto pa, kung yung mga Pilipina ay buhay pa yung kanilang mister, hiwalay lang sila, ganon. Basta, buhay pa yung ama, kahit na ba sabihin mo yung kasal o hindi kayo kasal, I think kailangan ng concern? Permiso ng ama ng bata. Tapos ito pang nalaman ko, regarding naman sa mga asawa nilang Hapon, kung ito ay may mga anak na 11 years old pataas, so kailangan din daw ng concern ng mga anak, no? So, ganun pala yun. Ayan, sana naibigay yung aking mga nakalkal na impormasyon. Ayan, ito i-dedicated lang sa mga baguhan, sa mga papalarin. Ayan, good luck for everyone. So, yun ang pagkakaiba niya. So, yung anak niya dahil more than 20 years old na, ayun, ang mangyayari kasi is i-apply na lang ng tourist visa. So, pwedeng change to student visa, mag-aaral yung anak niya. So, ganon. So, yun yung pagkakaiba na ma-adapt na minor pa sa hindi na minor. Ayan, sana naibigyan nyo ang aking vlogs. Thank you for more upload video. Bye-bye.